Blessed day mga kabayan, welcome back po sa aking channel, OFWKSA. Isang Pinay inaresto sa NAIA dahil sa pag-aalok nito sa anong trabaho papuntang South Korea. Pero ang ending po, lulukuhin lang po niya ang mga aplikanteng nag-a-apply sa kanya. Ang modus ng isang Pinay ay sasama niya ang mga aplikante sa airport para siguradong makalipad ito para flight nila kuno mga kabayan. Pero lulukuhin lang niya ang mga ito dahil wala sila mga visa at hindi sila makakalis mga kabayan. At hiningan pa niya ang bawat aplikante ng 150,000 pesos. Grabe. Kaya watch niyo po ang mga nagbabagang balita na ito kung ano nangyari sa illegal recruiter na ito sa NAIA mga kabayan. Arestado sa NAIA ang isang umano'y illegal recruiter na nag-aalok ng trabahong farm worker sa Jeju Island sa South Korea. Dito sa NAIA Terminal 3, isinagawa ng PNP-CIDG Anti-Transnational Crimes Unit katulong ang Department of Migrant Workers ang entrapment operation laban kay alias Nenita na isang umanong illegal recruiter. Ang bayad yan ng travel tax to eh. Agad siyang inaresto ng mga pulis. Kwento ng 3 biktima umano mula Lemery, Batangas, pinangakuan sila ng suspect na bibigyan ng trabaho bilang farm workers sa Jeju Island sa South Korea. Isa naman po siya nagtiwala kasi nga po yung isa sa kasama po namin kamag-anak po yung nagre-recruit. Hiningan daw sila ng suspect ng 120,000 hanggang 150,000 pesos bawat isa para raw sa pagproseso ng application, visa at pamasahe. Sabi daw po ang monthly daw po ay nasa 80,000 ang minimum daw po, ganyan. Sila daw po magpo-provide lahat ng mga gagamitin. Ang sabi sa kanila, Pebrero sila pupunta sa South Korea pero walang nangyari kaya nagsumbong na sila sa DMW. Sabi ng Department of Migrant Workers, matagal nang minamanmanan ang suspect. Walang lisensya, 2 kababaihan ang pinangalanan nila so far. Yung isa ang natiklo sa airport kasi sinamahan sa airport pero kunyari lang sinamahan sa NAIA 3 para kunyari ngayon ang alis pero wala namang visa, wala namang plane ticket, hindi aalis, no? Linoko lang talaga. Lahat daw ng elemento ng large-scale illegal recruitment ay nasa kasong ito. Ang kaso na harapin ng suspect, sir, sa illegal recruitment ay ang violation of Section 6 in relation to RA 8042, otherwise known as amended the Immigrant Workers and Overseas Filipino Act of 1995. Desidido ang mga biktima na ihabla ang suspect. Sinubukan naming kunin ang panig ng suspect pero hindi pa kami pinapayagan ng mga pulis. Hinahanap pa ng mga otoridad ang mga umano'y kasabwat niya. Hindi po natin malaman mga kababayan dahil hanggang ngayon ay marami pa rin nabibiktima ang mga illegal recruiter na ito. Kaya mga kababayan, kaya pag mag-apply kayo po sa agency or legit na agency, ay lagi yan dadaan sa DMW, OWA at mag-attend ng PEDUS mga kabayan o pre-departure seminar mga kabayan. Dahil ang lahat ng mga agency na hindi dadaan DMW at hindi accredited DMW ay sahan nyo na po yan mga kabayan na isa yang illegal recruiter. Kaya mga kabayan, maging wise po tayo sa ating pag-apply papuntang mga ibang bansa. Baka ang mga pinapangarap nating mga ibang bansa at pag-abroad ay maresulta lang sa malaking problema. Lalo na ang perang pinanggagastos natin ay pinangutang pa natin mga kababayan. Kaya maging aral po itong mga balita na ito sa ating mga kababayan na nag-a-apply papuntang abroad. Maraming salamat sa inyong panonood.